akin naging OFW kasi nga sino nga tatanggap sa gaya ko na grade 5 lang, anong magiging buhay ng isang grade 5. Kaya naisipan ko maging OFW, and grabe sa pagiging OFW 4 years ako nandun at walang nangyari sa akin, puro padala, puro resibo, and grabe. Nung nakita ko tong negosyo na to, ginrab ko siya. Kahit wala akong pera, ginawan ko ng paraan. And right now, ito yung bunga ng desisyon na ginawa ko. Isang taon akong naghahanap ng magandang sistema, and isang taon akong naghahanap ng taong mapapagkatiwalaan. Lagi kong sinasabi, hindi sapat ang salamat sa taong to kasi tinuruan niya ako. Pero isang grade 5, nagkaroon ng resulta. Tinulungan magkaroon ng magandang income, and the same time ngayon kumikita na rin po ako ng 6 figure a month. And nung hinahataw ko yun, bigla po ako nagka-COVID. Doon tumigil yung mundo ko na akala ko yun na. Sabi ko, whatever it takes, kahit anong mangyari, isa lang naman ang buhay ko. Ito para sa anak ko, ginawa ko kahit na nakikipagsapalaran ako sa COVID, ginawa ko yung negosyo. And nung nakawala na ako sa hospital, inigaluhan ko ang sarili ko ng cheque na for 243,000 pesos. Guys, sabi ko, irinigalo ko sa sarili ko sa birthday ko. Hindi lang yun ang binigay, kundi first car, sasakyan. Sinong nag-aakala na isang probinsyana, isang grade 5 doon, Cotabato, magkakaroon ng ganitong sasakyan? Kaya sa lahat ng mga OFW, gawin mo tong negosyo. Huwag kang magstay sa kung saan ka ngayon. Huwag mong hayaan na nandyan ka lang. Huwag mong